expected na natin na maaaring magkabulutong, hayaan na natin siyang mahawa. Doon natin makikita kung gaano ba kalakas yung kanyang resistance. Yun nga ang ating ini-establish na magkaroon sila ng Yo, what's up mga kalapatids? Welcome back dito sa ating channel Chocobulov TV, and for today's video magwawalay nga tayo ng ating inakay na ito sapagkat 23 days na to, kung hindi ako nagkakamali, 23 or 24 days na. So kailangan na talagang iwalay yung ating inakay na ito. Marunong na yan tumuka mga kalapatids. So mabubuhay na yan sa sarili niyang pamamaraan. At sa hapon nga tayo naghihiwalay o nagwawalay ng ating mga ibon dahil nga para hindi sila masyadong magulpe ng mga territorial na ibon dun sa ating flyer slope. Ay umabot kasi yan ng 24 days kasi mga kalapatids na busy tayo sa mga nakaraang araw kaya hindi natin siya nawawalay ng hapon. Dumarating tayo sa gabi, late na. So ngayon na tsambahan na makauwi tayo ng maaga at ito, ayun, magwawalay na tayo mga kalapatids. Baka makalimutan ko pa uli. So pakainin muna natin to mga kalapatids. Ito na yung pinakamagiging huling ano niya, pagsubo sa mga magulang niya. Ayan. So pasintabi sa mga dumi, hindi pa ako nakapaglinis. Siguro bukas ng umaga natin yan lilinisin. At dito naman mga kalapatids, nagpapakain na rin tayo dito. At ito rin yung ating ibon na kulay itim na yan, hiniwalay natin yan kasi nga nagkakamabutihan sila nung blue bar natin doon na pang summer. So confirm hen na yon kasi nga paparisan na. At ito mga kalapatids, nakita nyo may dalawang itlog na yan. So kasasalang lang natin, may itlog agad mga kalapatids. Meron na tayong total na 6 na itlog. Dalawa dito sa Vandenbroek na naka-cross Taiwan, tapos dito sa Old Line na naka-cross din sa Taiwan na to, tapos dito yung ating Stitch o Survivorman. So yun ang ating update dito sa ating breeders area rather. So dito naman tayo mga kalapatids sa ating flyer slope, pasintabi sa kanilang mga dumi. Naglinis tayo kaninang umaga pero alam nyo naman flyers natin mayan dumi ng dumi. So ito mga kalapatids, pagka ganyan ginagawa ko, kinakamay ko na yan para nang sa ganun mga kanubi na nanonood magkaroon tayo ng attachment dun sa ating mga alagang inakay. Kasi pagka nakikita nila na yung kanilang basic needs na yun nga ay ang pagkain galing sa ating mga kamay, iba yung dating sa kanila nun mga kalapatids. Mas maamo sila at mas may tiwala sila sa atin. Hindi tulad nung parang takot sila sa atin sa tuwing papasok tayo sa kulungan or tayo, nandyan tayo sa paligid nila. Hindi sila kampante na nandyan tayo at ilang sila kasi baka iniisip nila dakmain na lang sila bigla at saktan sila. So iniiwasan natin yung ganun kasi isang rason din yun mga kalapatids na kanyubi para umuwi sila dito sa ating kulungan. So ma-feel at home sila na ito talaga yung pinaka safe na lugar nila mga kalapatids. So ganyan nga ginagawa natin. Pero nakatakal pa rin yan syempre dahil ayaw natin mag-overfeed yung ating mga alaga. Itong mga to, sanay na yan sila. Tiwalang sa atin yan. So ganyan nga ginagawa natin. Pinaparamdam natin sa kanila na safe sila dito sa ating kulungan. Samantala, itong dalawang to mga kalapatids naglilimlim. May dalawang itlog din dyan. So bibigyan natin yan special treatment. So meron yan silang separate. Kung hindi ako nagkakamali, lampas na 10 araw yan. So nagde-develop na ng crop milk yan mga kalapatids. Kaya kailangan talaga natin bigyan sila ng masaganang pagkain. So ito yung gusto kong mapaamo mailap talaga. Mailap. Pero okay lang yan mga kalapatids. Basta ma-feel nila na safe sila. Ayan. So yun mga kalapatids ang update dito sa ating kulungan. So papatapusin lang natin yan sila. Then mamaya ay ililipat na natin itong ating inakay na to. At siguro naman nasubuan na to mga kalapatids. Oh, bakit? Ha? Ano yung ibig sabihin nun? Kinakausap ako mga kalapatids. Nangihingi ka ng paborito mo. Yung paborito mong pagkain. O sige, bibigyan kita. Alam mo naman tayo, mabilis tayong kausap Pero teka lang kuha ko muna to. At kunin natin tong tubig na to. Lagyan natin. Ubos na. Wait lang, kukuha tayong tubig. Ito mga kalapatids, bibigyan natin to ng tubig. Nangihingi ng tubig. At akin na to.
So kulang nga tayo ng patukaan. So siguro sa mga susunod na araw magpo-provide tayo para hindi na sila naghihiraman. Mahirap yung naghihiraman, nagkakahawahan. Pero okay lang yan, wala naman silang sakit na kailangan paghawahan. Pero dapat talaga mga kalapatids separate. So ito kasi mga breeder na to. Ito flyers natin yan, nilagay lang natin yan dyan para ano siya, hindi siya maka-impluwensya dun sa ating mga flyers na nagtitraining. Sino ba yung nangihingi ng ano? Ito. So halika, bibigyan kita ng paborito mong snacks. Ito yung paborito niyan mga kalapatids, mga kanubi. Ito, papakainin natin sila ng kanilang paboritong pagkain. Ito yung paborito nilang pagkain, yung ano ba tawag dito? Bato na may shell. Ayan, gusto. Sige, Ayan, di ba? Yan, tama yung isa. Tatayo pa yan, mga kalapatids, para lang makituka. Ayun, di ba? Sabi ko sa inyo tatayo. Ayun, tumutuka na rin yung ina kay mga kalapatids. Favorite na favorite talaga nila yung grits, mga kalapatids. Ito, naisip niya, hindi pa pala ako kumakain. Bakit ako kumakain ng grits? Mamaya na pala. Ayun. So babalik na dun siya sa kanyang trono. So yun, patapusin lang natin mga kalapatids at samahan nyo pa ako dahil mamaya ay ililipat na natin dito yung ating mga alaga. So gusto pa nila mga kalapatids, so pero hindi tayo mag-overfeed. Bigyan natin na sila ng dagdag ligaya. Sige, ikaw din. Sige, maamo ako, hindi ako nang ano ang senyo natamimi kayo. Di ba? Yan. Di ba? So ginigain ko nga mga kalapatids yung kanilang pagtitiwala. Ito, ano to, mga haragan. Hindi pumapalag. Yun nga ang ating ini-establish mga kalapatids na kanyubi sa ating mga alaga, na magkaroon sila ng confident sa atin, maamo at tiwala sila na hindi natin sila sasaktan. Kaya sa tuwing nandito tayo sa loob, masaya sila dahil alam nila may pagkain tayong dala. So yun yung isa sa mga aking pamamaraan na ginagawa sa pagpapaamo. At kumbaga pagbabanding o pagkakaroon ng relationship dito sa ating mga alagang ibon. Kasi magiging isang rason din yan para sila ay ma-motivate umuwi o bumalik dito sa ating loft kung sakasakaling sila ay mapalayo sa kanilang mga paglalakbay o sa mga kanilang paglipad. So mga kalapatids, ayan, ubos. May isa pang natitira. Pakain na natin yan. Ayan. Ayun, inuubos na mga kalapatids. Naghahanap pa. Pero tama na yan, baka mamaya wala ka nang maidumi kundi bato. So ito malungkot. Naun siya may yung kanyang pakikipagparisan dito sa ating young bird na nandyan. Ayan sila, di ba mga kapatids? Pag nakita nila ako nagbukas ng pinto, alam nila na nandito tayo at may tiwala sila sa atin. Hindi sila yung ilag, hindi sila nag-aaway itong dalawang to. Sige. Ayan, ganyan. So, ayun, away muna kayo. Ayan, ganyan nga yung ating ini-establish sa ating mga alaga, mga kalapatids. So, overfeed na kayo. Tama na. So, ayun mga kalapatids. Tapos na yata itong ating breeder na to na magsubo. Ayan. Ayun, nangihingi pa. So, sige. Hayaan natin na subuan siya. Pero, tingnan nyo, yung actuasyon, mga kalapatids. Ayan tinatanggihan na siya kahit papaano nung kanyang magulang. Hindi na siya yung talagang pinamimihasang konting kibot lang, susubo na. Ayan tama. May tinuturo yata itong ibon. Gusto niyang turuan yung kanyang anak. Uminom ka ng sarili mo at tumuka ka. Nakikita niya mga kalapatids. Ayun, ayaw niyang subuan. Pero dinudunggol niya yung tuka. Nakala mo susubuan pero hindi naman pala. Tapos pupunta siya dun sa tubigan at dun sa patukaan. So tinuturuan niya. So indikasyon yan mga kalapatids na talagang dapat na nating iwalay. Ayan. Ayoko na sa'yo. Sawa na ako sa pagsusubo sa'yo. Hindi na kita mahal. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Parang ganon. Anyway, nasubuan naman na yan kanina lang. At malaki yung pangangatawan yan dahil nag-iisa lang yan na anak. At tiyak naman na hindi siya mahihirapan doon sa ating flyers loft dahil nga may edad na rin to mga kalapatid. So kukunin ko na mga kanubi. Ito yung ating ibon. Okay, alright. Yun mga kalapatids, ito yung ating ibon na iwawalay natin ngayon.
Gristle din siya mga kalapatids, at iba lang yung kulay niya, medyo brown na dark, pero magbabago pa naman yan. Gristle siya na white flight, ayan. Tapos meron din siyang puti sa ulo. Ewan ko kung anong tawag dito, hindi ako eksperto sa mga kulay-kulay, napapaisip din ako kung anong kulay nito, kaya hingin ko ang tulong nyo mga kalapatids, comment nyo kung anong kulay ito sa mga eksperto dyan na ating kasama sa pag-aalaga ng kalapate. So ililipat na natin to. Okay. Op. Busog. Nakita ko to nung nakaraan mga kalapatids. Uy. Grabe. Ang lakas ng piglas mga kalapatids. Ang lakas pumiglas. Kasi nga 24 days na siya mga kalapatids. Ayan, nakita ko may pulgas siya. I mean pulgas yung parang hanip na ano bang tawag doon? Yung parang tumatalo na gagamba na langaw. So may ganun siya. Pero okay lang yan. Kung sakasakaling mahawa niya yung mga pliers natin na makikinis, bukas naman ifo-force bath natin yan gamit yung ating shampoo na pang ibon. Kaya tanggal din yan mga kalapatids. At yung mga matitira nila na pinagliguan ay ipanglilinis natin dito sa ating kulungan, para talagang kung may mga nakakapit man dyan na mga parasite din, tanggal-tanggal din yan mga kalapatids. At etong ibon na to mga kalapatids, expected na natin na maaaring magkabulutong to dahil dito sa ating kulungan infested nga ng bulutong or bulutong virus. Pero okay lang yan, hayaan na natin siyang mahawa kung mahahawa siya, dahil doon natin makikita kung gaano ba kalakas yung kanyang resistensya o kung kakayanin niya ba. At ito namang mga ibon natin, so far binulutong lahat yan, kaya lang hindi masyadong malala. Minsan isang piraso sa pakpak, isang piraso sa paa. Ito lang yung medyo malala, tinamaan sa pisngi. Ayan, si bulutong. At ito nga pala update sa ating ibon na nawawala nung huli mga kalapatids. Ito yun, si bulutong, si one eye cold na bulutong. Ayan, yung rumonda ng umaga, nag-ranging, tapos hindi umuwi ng maghapon. Akala ko napahamak na, akala ko nadali na, kasi tiwala naman ako na hindi yan mawawala sa simpleng liparan lang o ranging lang, dahil 2 weeks na yan lumilipad at nagre-ranging mga kalapatids. At hindi ko alam kung saan lupalop to napunta, kaya inisip ko na lang baka napahamak. Kasi mga kalapatids, kung mawawala siya sa pamamagitan lang ng paglipad-lipad at nag-ronda-ronda, or sabihin natin mahina homing instinct, katanggap-tanggap yon mga kalapatids, dahil nga isa pang bahagi ng ating elimination process yung ganong mga pagkakataon na sitwasyon. Kapag ka nawala yung ibon, so hindi ko na pinanghihinayangan yon mga kalapatids, dahil isang indikasyon yon para sa akin lang na yung ibon ay mahina ang homing instinct. Pero kung sakasakaling na-disgrasya, napahamak, napusa, na predator, doon ako nanghihinayang mga kalapatids, kasi doon hindi pa natin alam yung kanyang potensyal na pwedeng gawin. So doon nanghihinayang ako doon. Pero yung mga ganun na nawawala na lang bigla, tapos sa ilang kadahilanan hindi na bumabalik, okay lang yun mga kalapatids. So etong apat na to, 1, 2, 3, tapos 4, yan, apat na nakasummer natin. Pagka nagsimula na tayo sa training next week, ay ini-expect ko na mababawasan yan at mababawasan hanggang sa pinaka derby na mga kalapatids. Kasi nga alam nyo naman sa training, dyan lumalabas yung talagang kung sino yung sino yung mahina, sino yung malakas. So doon natin magkakaalaman yan mga kalapatids. So good thing nakabalik to kinabukasan. Umagang-umaga pag akyat natin sa loop, gutom na gutom, nakikituka dun sa breeders cage. Papasalamat tayo nakabalik. Kahit paano, may homing instinct to. Mukhang inikot niya yata niya buong Metro Manila nag-training mag-isa. Ayun. So ito, inalis natin to. Kasi nga po, inalis natin yung itim kasi nga nakikipagparisan dito. Pero dinidiskartehan siya nito. Pero mukhang ayaw niya dito. Pero eventually, magkakagustuhan din yan. Kasi dito sa kulungan, parang ang tumatayo na alpha, i-exclude natin to kasi may pares na yan Ito. Yan. So sana magkamabutihan sila dahil pares silang masipag lumipad. At balik tayo dito sa ating winalay mga kalapatids. Ayan tingnan nyo. Alert na alert siya. Tingnan nyo yung actuasyon niya. Talagang tinatandaan niya yung paligid niya. So yan na ang iyong titirahan At bukas, start ka na ng viewing. Pagkatapos maligo, dito ka na. So force bath silang lahat. At sa susunod mga kalapatids, yun na, trainingan na.
road training tayo. Sisimulan natin yung pagmamarking nila. Although, matitibay na to sa ranging, mamarkingan pa rin natin yan. Para kumaga gradual, di pa naman tayo nagmamadali dahil ang training o simula ng training ng summer base dun sa anunsyo ng aming club ay sa February 20 na, no? So ilang araw na lang. Every other day sisikapin nating magkaroon ng self-toss kahit pa paano. Sa sistema, siguro pag-uusapan natin yan kung ano yung gagawin nating sistema sa pag-self-toss. Kaya abangan ninyo yan mga kalapatids na ka-newbie. Kaya tutok lang dito sa ating channel. At ikaw na nanunood, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Nakapupulutan syempre ng mga kaalaman. Paki-like, comment, share na rin mga kalapatids kung nagustuhan mo ang video at pakisuporta ng ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng kaalaman. Paano mga kalapatids? Hintayin ko kayo sa susunod nating pagkikita.